Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, turismo ng Pilipinas sumigla kasunod ng mga naging pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ng paglilinis na isinasagawa sa Ninoy Aquino International Airport, 3 airport security personnel na sangkot sa tanimbala, sinibak sa pwesto. Kasong administratibo, inihahanda na rin. Tunay na trabaho at kabuhayan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda, tututukan din. Maximum suggested retail price sa karneng baboy, epektibo na ngayong araw. Agriculture Department at DTI titiyaking susunod sa MSRP ang mga palengke. At sa kabila ng mainit na panahon, Pag-asa, nilinaw na hindi pa simula ng summer season. Health Department naglabas ng guidelines para makaiwas sa epekto ng matinding init ng panahon sa kalusugan. Una po sa ating mga balita, naging mabunga ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapasigla ang turismo sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Ito na ang ikatlong beses na bumisita sina Emilia at Elena sa Pilipinas mula Germany. Tiyak na hindi raw ito ang huli at may mga susunod pa. We choose Philippines because the people are really kind. The nature is beautiful. It would always been very good. Yeah, I was never afraid or anything in the Philippines. Ayon sa Malacanang, lumobo sa higit 1,167,000 na mga turista ang bumisita sa unang 2 buwan ng 2025. Pumalo naman sa higit 65 billion pesos ang kita ng bansa mula sa turismo noong Enero. Mas mataas ito sa 43 billion pesos na naitala sa parehong buwan ng 2019 bago magpandemya. Sabi ng Malacanang, refleksyon ito na payapa ang bansa. Kung hindi po, hindi maganda ang peace and order sa Pilipinas, mas malamang po matakot ang mga turistang pumunta sa atin. Pero dahil nga tumataas po ang bilang ng mga turistang pumunta sa atin, naungusan na nga po yung pre-COVID time natin. So ibig sabihin po, hindi natatakot ang mga turistang pumunta sa ating bansa. Mas mabilis at accessible na rin aniya ang mga serbisyo ng Bureau of Immigration. At noong Disyembre lamang, isinabatas din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang VAT Refund for Non-Residents Tourists Act. Pinapayagan nito ang mga dayuhang turista na mag-claim ng 12% value-added tax refund para sa mga lokal na produktong binili nito sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 3,000 piso kada transaksyon. Kaya positibo ang palasyo na darami pa ang mainganyong bumisita sa bansa. Kasabay nito ang paglaki ng tourism revenue dahil inaasahang magbubunga rin ang bagong batas ng karagdagang 30% sa paggastos sa mga turista. Tiyak na makatutulong ito hindi lamang sa mga maliliit na negosyo, kundi magre-resulta rin ng mas maraming trabaho. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nabuhay ang isyu ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport pero agad itong naaksyonan ng Transportation Department. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Sinibak na ng Department of Transportation ang 3 security personnel ng Office of Transportation Security sa NAIA Terminal 3, kaugnay ng viral social media post na kung saan hinarang ng security personnel ang 69 na taong gulang na babae kasama ang kanyang pamilya para sa physical inspection ng bala noong March 6. Inakusahan nila ang ginang na nagdala umano ng bala sa airport. Kabigi-bigi na ng Pangulo
sa aming lahat na nasa gobyerno. Hindi pwedeng maghari-harian, kailangan serbisyo ang binibigay sa kababayan. We will not tolerate this sort of behavior against our citizens. So we are hereby announcing the termination of all the people in the OTS who were involved in this incident. Base sa paunang investigasyon ng DOTR, cleared na sa X-ray scanner ang senior citizen at pasakay na sana sa eroplano patungong Vietnam nang habulin pa sila ng mga security personnel para sa physical inspection dahil may nakita umano silang balang anting-anting sa kanyang luggage. Wala namang na-retrieve na bala sa grupo ng pasahero at muntikan pa silang maiwan ng flight dahil sa insidente. Dahil dito, muling lumutang ang issue ng tanimbala sa NAIA. Patuloy naman ang investigasyon dito at haharap sa administrative charges ang mga sangkot. I am calling on our kababayans. Kapag nangyari sa inyo to, huwag kayong matatakot. Huwag kayong mahihiya. I-report nyo agad. Samantala, hindi rin pinalampas ang Transportation Department ang insidente ng power outage sa NAIA pasado alas 7 ng umaga kahapon kung saan 5 minutong nawala ng kuryente sa NAIA Terminal 1, mahigit 20 minuto naman sa Terminal 2 at 1 minuto sa Terminal 3. Ayon sa DOTR, dapat wala pang 1 minuto na ibalik na agad ang kuryente dahil may generator naman. Nakikipagtulungan na ang New NAIA Infrastructure Corporation sa National Grid Corporation of the Philippines para sa long-term solution para hindi na maulit ang insidente. To connect directly to the national grid. No? Kasi napakalaki kasi ng requirement ng airport. No? Ito'y para hindi na dumaan sa distributor ang supply ng kuryente sa airport at direkta na sa grid. Sinabihan na rin ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines ang mga operator para ayusin ang naging problema at umayon sa standard ng privatization agreement for operations. Mula sa People's Television Network, Val Custodio, Balitang Pambansa. Formal na binuksan ang Magsaysay Bridge na nagduduktong sa Olongapo City at Subic Bay Freeport Zone. Dahil dito, inaasahan mas lalong sisigla ang ekonomiya at komersyo sa rehiyon dahil sa mas pinaiksing ruta at mabilis na biyahe. Ang proyekto ay sumasalamin sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin ang koneksyon at paunlarin ng infrastructure ng bansa sa ilalim ng Build Better More program. Samantala, tiyak na sisigla ang negosyo at turismo sa bayan ng Carles sa Iloilo sa oras na matapos ang electrification project ng pamahalaan. Yan ang binigyan diin ni House Speaker Martin Romualdez sa groundbreaking ceremony ng nasabing proyekto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Marian Grace Ereñeta ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Malaking ginhawa para sa mga residente ng Carles, Iloilo ang sinisimulang rural electrification project ng pamahalaan sa mga island barangay na sakop nito. Hindi na mahirap kung walang kuryente, walang power dahil makagamit na kami ng mga appliances na gusto namin magamit. Maraming salamat po. Bukod sa makagagamit na ng appliances si Mary Joy, malaki rin ang matitipid ng mga residente ng Barangay San Fernando, Sicogon Island dahil hindi na nila kailangang bumili pa ng gasolina para sa generator. Ito ang layunin ng pamahalaan kung kaya't naglaan ng 388 million pesos na pondo para sa istansya, Manlot, Kalagnaan, Sicogon Island Submarine Cable Interconnection Project na kinuha sa budget ng lokal na pamahalaan at National Electrification Administration. At dahil single biggest rural electrification project kung ituring ito ng pamahalaan, maraming isla ang magiging konektado sa mainland distribution grid kung saan higit sa 13,000 na household ang makikinabang dito. Binigyang diin naman ni House Speaker Martin Romualdez ang magandang ibubunga ng proyekto para sa mga residente at sa buong bayan ng Carles. Sa pag-unlad, magkakaroon na ng bagong sigla sa turismo at negosyo. Mga estudyanteng nahihirapan sa pag-aaral, magkakaroon na ng access sa modern na teknolohiya. Ito ang katotohanan. Ang pera ng bayan dapat bumalik sa bayan. Inaasahang matatapos ang electrification project sa Carles bago matapos ang 2025. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, Marian Grace Ereñeta para sa Balitang Pambansa. Muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay ng pamahalaan ng trabaho para sa mga Pilipino. Tiniyak ito ng Pangulo sa kampanya ng Alyansa sa Bagong Pilipinas na anyay pagsisikapan ng mga pambato ng administrasyon sa Senado.
Ayon sa Pangulo, hindi kailangang umasa sa mga iligal na operasyon kagaya ng Pogo para makapagbigay ng hanap buhay sa mamamayan. Sinabi rin ng punong ekutibo na ang pamamayagpag ng Pogo ay nagsilbing pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon anya rito ay tunay na trabaho at kabuhayan para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy rin ang suporta ng pamahalaan sa maliliit na manggagawa, kabilang ang mga magsasaka at mangingisda. Umabot sa 8.93 billion US dollars ang foreign direct investments o FDI sa Pilipinas noong 2024. Batay sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bahagyang mas mataas ito kumpara sa 8.925 billion US dollars noong 2023. Nagkaroon ng FDI o nagkakaroon ng FDI kapag namumuhunan ng isang individual o isang kumpanya mula sa ibang bansa sa isang negosyo sa Pilipinas sa iba't ibang paraan. Dagdag ng BSP noong December 2024 lang, naitala ang pagpasok ng 110 million US dollars sa bansa na pinamuhunan naman sa manufacturing, finance, construction at real estate. Samantala, umabot sa 106.65 billion US dollars ang dollar reserves ng Pilipinas sa pagtatapos ng Pebrero ngayong taon din, ayon sa BSP. Tumaas ito ng 3.3% mula Enero at 4.6% kumpara sa nakaraang taon. Dahil sa government foreign deposits, mas mataas ng gold value at mga kita mula sa foreign investments. Inilabas na ng Department of Agriculture ang batayan ng maximum suggested retail price sa baboy na epektibo ngayong araw. Magiging 350 pesos kada kilo ang MSRP sa pork shoulder o kasim, habang 380 pesos naman sa pork belly o liempo. Bagamat bumababa na rin ang sabit ulo, ipatutupad na rin ang maximum 300 pesos sa kada kilo para sa sabit ulo o ang presyo mula trader hanggang retailer. Samantala, minumungkahi naman ng agricultural group na Sinag na lagyan na rin ng MSRP ang gulay, partikular na ang sibuyas dahil mababa naman ang trend ng presyo ng sibuyas sa nakalipas na 2 linggo. Isa-isang binaklas ng lokal na pamahalaan ng Binyan, Laguna ang mga tarpaulin na nasa labas ng common poster areas ng lungsod. Ginawa ito ng LGU 2 linggo bago magsimula ang kampanya ng local candidates. Ayon sa Binyan LGU, gusto nitong sumunod sa panawagan ng Commission on Elections na agarang magkusa ang mga kandidato na magtanggal ng illegal na posters. Ultimo kalaban o kahit mga national candidate at party list ay pinagtatanggal ang campaign materials mula sa tulay, poste at pampublikong lugar. Nauna nang sinabi ng COMELEC sa local candidates na kahit wala pa ang kampanya o March 28, kusa na magtanggal ng posters. Nanawagan rin ng COMELEC sa mga kandidatong sila na mismo ang magsumbong kung may mamataang lumalabag sa common poster areas. Nanindigan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na nasa ilalim ng Department of Information and Communications Technology na hindi totoo ang akusasyon ng isang abogado sa Isabela na kayang dayain ang resulta ng eleksyon sa Mayo. Sa programa Mike Abby Live, sinabi ni CICC Undersecretary Alex Ramos na ilang eleksyon na ang kanyang sinubaybayan at karamihan sa mga nagpapanggap na eksperto ay walang kinalaman sa paghahanda ng eleksyon. Sa katunayan, transparent anya ang COMELEC. Hinamon din ni Undersecretary Ramos ang mga nag-aakusa na humarap sa COMELEC at ipakita mismo ang kanilang kakayahan o nais patunayan. Kasabay ng paggunita ng National Women's Month, tiniyak ng senatoriables ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na isa sa mga bibigyan nila ng prioridad kapag sila'y pinalad sa Hatol ng Bayan 2025 ay ang mga panukalang makatutulong sa sektor ng kababaihan. Ayon kay House Deputy Speaker Camille Villar, bilang isang ina, isinulong niya sa Kamara ang pagpapairal ng equal workforce at mas pinaigting na maternity benefits para sa mga babae na siguradong ipagpapatuloy niya sa Senado. Si dating Senador Tito Sotto naman susuportahan din ng mga pro-women bill. Pahalagahan naman ni Makati City Mayor Abby Binay ang pagluluklok ng mga babaeng mambabatas. Sa isang pagtitipon naman sa Iriga City, personal na nag-alay ng bulaklak si re-electionist Senator Lito Lapid sa mga babaeng leader ng Agta Tribe. Para mas maabot pa marami nating kababayan, nag-motorcade naman sa Quezon City si re-electionist Senator Francis Tolentino. Habang si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa Caloocan City naman nanuyo ng mga botante. Wala pang natatanggap na impormasyon ang Malacanang kaugnay sa paglabas o paglalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan lang umugong ang balitang may warrant of arrest na laban sa dating presidente na posibleng maharap sa crime against humanity dahil sa madugong laban kontra droga ng kanyang administrasyon at extrajudicial killing sa Davao City. Ayon sa Malacanang, maaaring ipadaan ang paghahain ng warrant of arrest sa tanggapan ng Pangulo, Department of Justice o Department of Foreign Affairs.
Bagamat walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos kumala sa Rome Statute, muling iginiit ng palasyo na may obligasyon ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol. Nakahanda naman ang law enforcement agency sakaling isilbi ang warrant at sisiguraduhin magiging payapa ang gagawing hakbang. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Tingnan nyo na lamang po kung ang pagsisilbi, halimbawa po magsisilbi ng warrant of arrest at lahat naman po ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Minamadali na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pagpapadeport sa mga foreign national na nasa kanilang custodial facility. Patuloy pa rin ang inquest proceedings sa tulong ng Bureau of Immigration para sa mabilis na proseso. Ang lahat ng Chinese nationals ay babiyahe pabalik sa kanilang mga bansa. Sasagutin naman ang chartered flights ng Chinese government para sa mga Chinese POGO workers. Nilinaw ng Pag-asa na hindi pa panahon ng tag-init at umiiral pa rin sa ilang bahagi ng bansa lalo na sa extreme northern Luzon ang northeast monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na panahon. Bukod dito, nariyan rin ang easterlies na inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Malaki ang tsansa sa kalagitnaan o ikatlong linggo ng Marso pa idedeklara ang pagsisimula ng panahon ng tag-init. May payo ang Health Department sa mga kailangan mag-ipon ng tubig ngayong mainit ang panahon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mark Timbreza ng IBC 13. Kasabay ng mga inisyatibo ng pamahalaan kontra dengue, iniulat ng Department of Health o DOH ang unti-unting pagbaba sa kaso nito. Batay sa pinakahuling datos ng DOH, bumaba sa 7% ang tinamaan ng dengue sa buong bansa mula January 26 hanggang February 8 na nakapagtala ng 14,460 dengue case. Samantala, 52,008 na kaso ng dengue sa buong bansa naman ang naitala mula January 1 hanggang February 22 na mas mataas ng 64% kumpara noong nakaraang taon. Kaya paalala ng DOH, huwag magpakampante, lalo't kasabay nito ay patuloy pa rin nakakaranas ng bansa ng mataas na heat index dahilan upang mag-ipon ng tubig ang mga tao na maaring pamugaran ng lamok. Huwag po tayo maging kampante. Dahil ng kainitan ay nag-iipon tayo ng tubig. At pag nag-iipon tayo ng tubig, baka din naman mangitlog yung ating mga ngiti-ngiti. So ibig sabihin dapat naop, tak-tak, tuyo at takip. Takpan natin yung mga sisignan ng tubig para hindi mga dak yung mga lamok. Payo pa ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, mainam na maglagay ng insect repellent kung kinakailangan, magsuot ng mahabang manggas kagaya ng long sleeves at gumamit ng kulambo sa gabi kapag matutulog. Makabubuti rin aniya ang maagang konsultasyon sa doktor sakaling makaramdam ng sintomas ng dengue, gaya ng mataas na lagnat at least 40 degrees, pananakit ng ulo sa likod ng mata, pagsakit ng tiyan, pagduduwal o pagsusuka, at pagdudugo at pamamantal sa gilagid na kinukonsidera bilang advanced stage ng sakit na dengue. Paglilinaw pa ng DOH, Wala pa pong gamot sa dengue. Hindi po tumatalab ang tawa-tawa, pito-pito. Hindi ho tumatalab ang kahit na anong yon. Wala pa hong gamot na nasa liksik. binigyan din ng DOH na lubhang mapanganib at nakamamatay ang sakit na dengue kapag hindi agad na agapan, kaya dapat ay hindi ito baliwalain. Mula sa IBC 13, Mark Timbreza para sa Balitang Pambansa. Sa kabila ng mga pag-ulan, maraming lugar pa rin ang dumaranas ng mapanganib na level ng heat index o yung tindi ng init na nararamdaman ng katawan. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot sa 42 degrees ang heat index sa Virac, Catanduanes bukas, March 11. Nasa 7 lugar naman ang makakaranas ng 41 degrees na level ng init, kabilang ang Dagupan, Pangasinan, San Jose Occidental Mindoro, Puerto Princesa, Palawan Buyo, Palawan Legazpi, Albay Pili, Camarines Sur at Zamboanga City. Pinapaalalahanan naman ng mga residente ng mga lugar na itong magsuot ng preskong damit at laging uminom ng tubig. Isang makulay na hakbang ang isinagawa sa bayan ng Palo Leyte para pangalagaan ang kultura at tradisyon, partikular na ang mga lokal na pagkain. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alet Reyes ng Philippine Information Agency, Leyte.
Sinimula ng lokal na pamahalaan ng Palau Leyte na magpreserba ng kanilang kultura at tradisyon sa mga lokal na pagkain sa pamamagitan ng prinsipyong slow food. Direktang kasalungat ng fast food culture ngayon, ang slow food ay naglalayong maiwasan ang paglaho ng tradisyonal na pagluluto at paghahain ng mga pagkain at ang paunti-unting pagkawala ng interes sa mga pagkain lokal. Ayon kay Guillermo Ige Ramos, isang independent food scholar, ang slow food ay nakatutulong sa pagpapanatili ng lokal na minanang mga tradisyon sa pagluluto. Sinusuportahan din ito ang mga local producers at magsasaka sa pamamagitan ng pagtangkilik at paggamit ng mga local na produktong galing mismo sa kanilang komunidad. Okay, slow food basically is the antithesis of fast food. Okay, that's the shortest explanation. However, ito yung pagkain slow. A slow food is a clean, good, and fair. Meaning pagkain malinis, masustansya, masarap, clean, good, mabuti sa katawan, mabuti sa environment, at higit sa lahat fair. Makatarungan. So makatarungan yung pagkain na hindi ka ng loko ng magsasaka, hindi ka ng isa ng mangingisda. Itinatag din ng Palau LGU ang Palau Gastronomy Society na siyang tututok sa pagdinang ng lasa ng mayamang gastronomic na pamana ng bayan. Ang mga lokal na pagkain ng bayan tulad ng suman, mula-bola, lechon, kinilaw at ang lutuing gulay na ang lokal na tawag ay lawot-lawot at dagmay ay iniingatan kung paano ito tradisyonal na inihahanda at ginagawa mula sa mga sangkap na lokal na niluluto. Mula sa Philippine Information Agency Leyte, Alan Reyes, Balitang Pambansa. Naniniwala si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na pwede pa rin naman matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahit mapasama siya sa mga sisilbihan ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mainit ngayon ang usapin ukol dito. Bagamat wala pang kumpirmasyon kung talagang naglabas na ng warrant ng ICC at kung kani-kanino ito ihahain. Sabi ni Chua, bagamat hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, may legal at diplomatic obligation pa rin ang bansa na makipagtulungan kung idadaan ang proseso sa International Criminal Police Organization o Interpol. Bilang paghahanda naman ng Kamara sa impeachment trial, formal nang hiniling ni House Secretary General Reginald Velasco kay Senate President Francis Escudero na maglagay ng work and holding area sa Senado ang House Prosecution Panel at kanilang Secretariat Support Group para sa idaraos na paglilitis. Kung papayagan, target ng pamunuan ng Kamara na magdaos ng ocular inspection dito bukas, March 11, kasabay ng pulong ng House Prosecution Panel. Sa ngayon, naghatian na ang prosecutors kung ano-anong articles of impeachment ang tututukan nila. Iba't iba at kakaibang indigenous dishes ang natikman ng mga bisita at presidente ng Tadyan Mountain Province bilang bahagi ng 2025 Ayoweng Dilambak and Tadyan Festival. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clintis Van Totanes ng Philippine Information Agency, Cordillera. Kakaiba at masasarap na mga indigenous dishes ang natikman ng mga bisita at mga residenteng ito sa Tadyan Mountain Province. Mula sa pinikpikan, gaki, pako at iba pang mga pagkaing Tadyan, sino ang hindi mabubusog dito? Masarap. Super adventurous talaga siya sa So flavorful. Basta iba yung yung taste niya sa common common foods na tinitake natin every day. I wish and I hope that the youths will learn to cook this such dishes kasi parang na din siya, part of cultural preservation. Na imas, generally inimas. So in our words, it's mag-inis. Sana mas mas ma-explore pa sana. Ang aktibidad na ito ay parte ng 2025 Ayoweng Dilambak at Tadyan Festival. Layunin nito na ibida ang mga locally sourced na pagkain ng munisipyo. Non-purpose na di handi yung partaking of the indigenous dish ko. Tapno adi ko mamamaid handi adi ko mamamaid na yung indigenous dish. Tapno maiparamanda is na the new generation.
Umaasa ang pamahalaang lokal na sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay magkakaroon ng isang pagkain na magpapakita ng pagkakakilanlan ng bayan. Mula sa PIA Cordillera, Clint Isvan Tutanes, Balitang Pambansa. Malaking tulong sa mga taga-Tiwi Albay ang Integrated Livelihood Program ng DOLE para mapalago ang kanilang kabuhayan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Sa ating Pangulo po, PBBM po, maraming salamat po sa proyektong ito kasi hindi lang po akong nabigyan nyo ng pagkakataong kahit... Lubos ang pasasalamat ni Kuya Jonathan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa natanggap niyang tulong mula sa pamahalaan. Isa lamang siya sa mga benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program ng Department of Labor and Employment sa Tiwi Albay. Mahigit 21,000 pisong halaga ng mga kagamitan at materyales mula sa DOLE ang natanggap ni Kuya Jonathan, bagay na naging daan para sa kanyang pagsisimula sa paggawa ng furniture. Sa kabila ng kakulangan sa karanasan, pinatunayan niya na sa tamang diskarte at pagtatyaga, walang imposible. Kung wala pong tulong, siguro baka baon pa rin ako ngayon. Hindi ko napatapos yung pag-aaral yung asawa ko. Yung unang talagang proud ako dahil napagkatapos ko ng asawa ko. Napagkatapos ko siya ng pag-aaral dahil sa livelihood na yun. Mula sa pagiging baguhan hanggang sa pagiging isang ganap na furnishing carpenter, si Kuya Jonathan Ensano ay isang patunay na sa tulong ng gobyerno at sa sariling pagsisikap, walang pangarap na hindi kayang abutin. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. Target ng Department of Tourism na maging filmmaking hub ang Pilipinas na inaasahang malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. Kaugnay ito ng pagtitipon na diniluhan ng industry producers at executives sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos, katuwang ang DOT at DTI sa Los Angeles, California. Bahagi ito na Expanding the Bridge Initiative na layong muling ipakilala ang film at entertainment industry sa bansa o ng bansa sa Hollywood. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, maraming magagandang lugar gaya ng mga beach na pwedeng maging film locations. Ayon pa sa kalihim, may incentives na ibibigay sa isang foreign film production company na makikipag-partner sa isang local production company. Kasunod na rin ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Create More Law. Kinilala ni First Lady Liza Araneta Marcos ang husay ng mga Pilipino sa pag-arte at galing ng mga filmmakers sa paggawa ng mga pelikula. Kasunod ito ng kanyang pakikibahagi sa ikalawang Manila International Film Festival na matagumpay na ginanap sa Hollywood, California. Ayon sa unang ginang, sisiguraduhin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta sa mga Pinoy artists sa larangan ng pelikula. Kabilang sa mga diniluhan ng unang ginang ang premiere ng Faith Healers, isang documentary tungkol sa mga Pinoy health workers na umalis ng bansa para punan ang medical shortage sa US. Pinasalamatan din niya ang Philippine Consulate General sa Los Angeles sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas para sa MIFF. Nagkaroon din ng pagkakataon ang unang ginang na dumalo sa Meeting of the Minds Forum kung saan nagbigay ng keynote speech si Lara Trump, ang manugang na babae ni US President Donald Trump. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po, si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.